Hello, pag-aaral naman po natin din ay sa the United Nations. So, the United Nations is the most important international organization created in this era. So, uh, itinatag ito sa pamamagitan sa San Francisco, the conference na ginanap mula nung April hanggang July 1945. Ito ay isang international na organization na may 193 nakasaping estado. So, mayroong pangunahing layunin ng United Nation ayon sa kanilang charter ito yung mga sumusunod, to safeguard peace and heaven, save and succeeding generation from the surge of war, o upang pangalagaan ng kapayapaan at seguridad upang mailigtas ang mga susunod na henerasyon mula sa salot sa ng digmaan. So, sunod ay to reaffirm faith and fundamental human rights. So, upang muling patunayan ang pananampalataya sa pangunahing karapatang pantao. So, sunod ay to uphold respect for international law. So, upang itaguyod yung paggalang sa international na batas. So, to promote social progress and better standards of living. So, upang itaguyod yung panlipunang pag-unlad at mas mahusay na pamantayan ng pamumuhay. So, meron tayong historical context dito, yung League of Nations, an effective power, and Leagues of Shortcomings. Sa League of Nations na ito naman ay tinatag noong Paris Peace Conference noong 1919. Katulad ng United Nations, ang League of Nations ay may layuning makamit ang pandaigdigang kapayapaan, at gayon pa man ang League of Nations ay kulang sa epektibong kapangyarihan upang mapatagpad ang aksyon militar or economic o laban sa mga rogue states. Dahil dito, wala itong nagawa ng sumalakay ang Germany, Italy at Japan nung dekada 1930. So, humantong sa ikalawang digmaang pandaigdig. So, yung ang maagang pinagmulaan ng United Nations ay nagsimula ng digmaan mismo. So, saan yun ang alyansa ng 26 na estado na nangakong tatalunin ang Axis powers sa pamamagitan ng sunod naman yung Declaration of the United Nations. So, nung Enero naman ito naman yung yun. So, yung League of Nations sa Leagues of Shortcomings. So, yung sa naman, sa formation of the United Nations, nag-declare na of the United Nations yung January 1, 1942. Ang pangunahing plano dito ay yung sa UNA yung binalangkas nung August 1944 sa Washington DC ng mga delegado mula sa US, Soviet Union, China, UK, at yung official na itatag ang UN ay yung nalagdaan ng UN Charter sa Francisco nung June 26, 1945, at nagsimulang umiral nung October 24, 1945. So may mayroong 5 major organs of the UN dito. Yung paunahin yung organs dito ay yung General Assembly o yung pangkalahatang kapulungan. So ito yung pangunahing organs ng United Nations na nagde-debate. Binubuo ito ng lahat ng kasapi ng United Nations, kung saan bawat isa ay may isang boto. Maaari itong mag-debate at magpasa ng resolution sa anumang usapin sa nasakop sa charter nila. So yung naman yung the Security Council. Yung sa the Security Council naman, ito yung responsable sa pagpapanatili ng international na kapayapaan at seguridad. Ito yung may kapangyarihang magpasa ng mga resolution na legal na nagbubuklod, magsuspende o magpatalsik ng mga miyembro, or magpataw ng economic sanctions at magsagawa ng military action. Meron itong 16 na miyembro lamang. So ito yung 15 kasapi. So ito yung meron itong meron itong the Big Five. Yung kasama dito yung USA, Russia, China, at saka yung UK, at saka France. So, sunod naman natin yung the Secretariat. So, ang role naman ng Secretariat ay yung nagbibigay siya ng serbisyo sa iba na pangpangunahing na organs ng United Nations, at nagpapatakbo ng mga programa at patakaran na itinakda ng mga ito. Yung mga pinuno nito ay yung
Secretary General, yung who functions the public face of the United Nations as well as the Chief Administrative Officer. So, sunod naman natin yung International Court of Justice o yung hindi nagkaiba yung ICC siguro. So ito yung pangunahing organ na ng United Nations, tinatag ito nung June 1945 at na matatagpuan sa The Hague. Ito na nga yung ICC siguro na sa Netherlands na kung saan nandito si Duterte. So ito ay binubuo ng 15 hukom na inihalal para sa 9 na taong termino. So 9 years yung mga judge dito ay 9 years bago matapos yung kanilang termino. So, ang sunod naman natin yung Economic and Social Council. So, ito yung konseyo ng ekonomiya at panlipunan. So, ito yung naman ay binubuo ng 54 na miyembro na iniral din ng General Assembly. Yung pangunahing tungkol nito ay yung i-coordinate yung gawain pang ekonomiya at yung panlipunan ng mga organisasyon sa ilalim ng United Nations. Kabilang yung Three Sisters, yung sinasabi nating Three Sisters na banks, yung World Bank, IMF, at saka yung WTO. At ibang pangasalan doon, meron pang ibang asensya yung WHO, World Health, yung tawag doon. At saka yung UNICEF. Yung UNICEF. So, yun lang. Yung the UN's global rule ay summary of the UN functions. Yung knowledge management, the UN Charter allows it to manage the knowledge that could be used with addressing problems that go beyond the capacity of the state. Sunod naman yung norm development, develop norms regulation through summits, conference, international panels, and commission. So, recommendation and formulation naman, yung formulate recommendation at outputs this fora. So, tapos yung number 4 ay ideas internalization, yung internationalize ideas through the help of several global institutions working on significant aspects of global issues, concerns to come up with viable solutions. So, ayun naman po yung sa United Nations. Thank you.